Nako, yari ka ngayon, Rapi, dito sa mga Marine na sinabihan kasi sa kanya po nang galing, nagpauso dito sa salitang kargador, no? Wala naman masama sa salitang kargador. Pero, nakaka-insulto po kasi yung alam mong dating Marine, alam mo, dati kang doktor, no? Doktor ka, nag-retire ka na, nag-ano ka na, umalis ka dahil medyo may edad ka na, tapos sabihin ka, kargador ka. Nakaka-insulto yon. Lalo sa mga ewan ko lang kung hindi na-insulto yung kapwa Marine na hanggang ngayon aktibo pa rin. No? Dito po ay talagang nagalit ang marami, lalo na mga syempre ang 18 Marine, nang sabihin ni Rapi sa kanyang interview o sa kanyang Blue Ribbon kuno na sinasabi na ano daw, may sabi basurero, kargador, sinasabi niya kargador, no? Yung iba kasi sasabi, kargador, basurero, is normal yon. Pero sa kanya kasi, seryoso yung pagkakasabi niya eh. Nasa Senado eh. Di ba? Ibig sabihin, iba yung pagkaka-deliver niya. Di ba? Ibig sabihin, masama ang dating sa tao na hindi pala marinang tingin. Kasi sabi niya, pwede mo kasi sabihin ganito eh. Di ba nakaraan nagsabi yung mga marina, basurero, nag-deliver po kami, okay yon. No? Kasi marin pa rin sila. Pero hindi, tinanggalan na ng titulo eh. Yung pagiging ex-man lang ha, o palagay natin expelled sila, pero marin pa rin sila. Sinabi mo, kargador. Kargador yan. O, sabi ni Rapi Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Sipin mo yan. Alam mo kung bakit bayani? Bakit? Unang-una tao ito ni Saldi. Nakakatakot umamin sa gitna ng napakaraming malaking tao sa politiko sa paligid mo na ikaw ay Marine. Tapos siyempre, wala kang kapangyarihan, wala kang financial para protektahan mo sarili mo. Nakakatakot pag umamin ka na naghahakot kami ng mali-malitang pera. Pero ginawa nila, nagsakripisyo sila, umamin sila. Pero hindi sila pinaniwalaan. Okay, hindi sila pinaniwalaan granted. Pero lait-laitin mo, sabihin mo, expelled, walang dapat magpaniwalaan. Ganun ba talaga? Ganun ka, Rapi? Di ba? Ang bigat na sinabi niya. Mabuti pa nga si Erwin eh, kahit ganun eh. Di ba? Kahit yung ganung salita niya, maunawaan mo eh. Na ganun talaga ugali niya eh. Ito, mabigat eh. Kaya nga sabi, mas masakit ang salita eh. Di ba? Ayan o, kung titignan mo, eto mga to ay sundalo. May mga picture pa po. Sundalo po talaga sila. Talagang, may mga picture pa po talaga sila na sundalo talaga. Marine talaga sila, Marine. Naglingkod sila sa ating bayan. Naglingkod po sila. May mga training sila. Ayan, Cotabato. Matagal na po. Ang tagal na to. Kung titignan mo to, baka 90s pa to. Itong larawan na to, ayan, Class 2091 press pa, Marine, baka 90s to. Panahon ng 90s to, tingin ko. Biruin mo, sasabihin mo, kargador, at di nyo paniniwalaan dahil hindi naman Marine. Kinuha ni Saldi ang Marine sa tingin ko kasi mapagkakatiwalaan ng Marine. Kaso nga lang, yung pagkakatiwalang ipinagkakaloob sa kanya, hindi na pala maganda dumating na panahon kasi niya mali-malit ang pera hinahakot. Akala sa opisina ng mga Marine, ang mali-malit ang hinahakot nila, akala pera ng gobyerno. Hindi pala, galing pala sa kurakot ng kaban ng bayan. Nung nalaman nila kalaunan, dumating si Orly Gotesa at sila naglitawan na. Ganyan ang kwento ng Marine na to, na hindi sila lumabas para bayaran kita, lumabas ka, tumistigo ka, labang kala Romualdez, laban sa mga congressman. Hindi ganoon nangyari. No? Sila, dala ng konsensya nila, lumabas sila, hindi sila bayad. Kasi kung malaman mo kung bayad sila eh. Biro mo, sabi ni Senator Marcoleta, 5 million binayad, kunwari sabi nila, Pinky, nila ng MBA yata, binayad ng 5 million. Wow, 5 million, napakaliit. Kumpara to sa magbabayad sa mga mastermind na huwag ka magsalita. Di ba? Wag nyo nga kaming bulahin. Ibig sabihin, nagbayad ng isa 18 Marines. Paano yung 14 Marines na darating pa? Binayaran din? O hindi nyo kasama yun? O ano yun? Sige nga. Di ba? Napaka mali ho. Kaya dito po, Rapi, alam mo bakit sila nag-lockdown? Duda na marami ha. Dahil nagalit, nag-viral yung post ni Baligod dito. Marami nagalit sa post na to. Itong post na to, marami nagalit to. Sa post na yan, talaga natawagan pansin lahat na siguro, pati mga Marine, nagsasalita, mga retired general nagsalita. Kasi mga kabaro nila, di ba, nagalit. Ngayon, nagkaroon ng issue at sinabi ni Pinky, binuking ni Pinky mismo sa bunga ni Pinky mismo na natunugan daw ng otoridad nang pumunta daw ang 18 Marines doon sa Senate, di ba, dinala ni Robin Padilla as visit, hindi nag-hearing, di ba? Kasi nga, hindi pinapatawag yata or ayaw talaga ng nila Baligod na magpa-hearing kasi nga, conflict doon kay Erwin. Dahil si Erwin nasasangkot tapos siya mag-iimbestiga. Di ba? Hindi katulad ni Marcoleta, nasasangkot man siya doon sa 75 million binigay ni Mike Defensor at least hindi galing sa 18
sa isyung ito. Kaya pwede siya mag-imbestiga. No? Kasi pangit naman kung talaga nasasangkot ka, ikaw mag-iimbestiga, ay conflict. Paano kung totoo pala 18 Marines? Hindi pinagtakpan mo na sarili mo, pinagtakpan mo na lahat ng kasabwat mo. Malamang may kasabwat ka, di ba? Kung totoo di ba? Kaya dito, ang dapat mag-imbestiga nito, hindi si Erwin. Palitan mo na lang. Pumunta ka lang. Bakit ayaw nyo si Lacson mag-imbestiga ulit? Ba't ayaw nyo? Bakit hindi yun ang plano? Bakit? Mabubuking. Pag si Lacson kasi mag-iimbestiga, ito lang pag si Lacson na mag-iimbestiga, iisipin ng taong bayan, matutuloy na investigasyon. Saka si Lacson hindi papayag na hindi matuloy ang investigasyon. Di ba nakaraan, ang dami niyang dahilan, magdadahilan na lang si Lacson para hindi matuloy ang investigasyon. Kasi pag siya naupo ulit Blue Ribbon, tututukan siya ng tao, Lacson, mag-imbestiga ka na. Tsak, mag-iimbestiga siya. At sa pag-iimbestiga niya, may malalaman talaga kasi papatawag lahat Kaya ang gagawin ni Pinky, hindi niya, i-delay niya. Kesyo ganyan, di ba, bumaba siya nakaraan. Napansin niyo, bumaba siya. Tapos ang ginawa niya pa, may parliamentary courtesy. Okay, granted. Tapos ginawa niya pa, may partial report. Kung ano pinagagawa niya, basta wag lang matuloy yung investigasyon. Ngayon, pag siya nilagay dyan, matutuloy yun. Ayaw niya noon. Kaya nilagay nila si Erwin. Yeah? Si Erwin, daming dahilan. Kaya, iba-ibang dahilan yan Alam mo yun, tamo, pag si Erwin, naubos na yung dahilan, magpapalit ng Blue Ribbon yan, magdadahilan na naman yung bagong Blue Ribbon. Ganun lang yan. Maniwala kayo. Hanggang sa makita nila ma-impeach si Sara. Pag na-impeach si Sara, mag-iiba na kulay na naman nila. No, yan ang yan nakikita ko Kaya dito, kaya si Rapi, sabi nila, ito, nabasos ang kay Rapi lahat. At ibang mga retired, nakikita ko sa Facebook, ng ibang sundalo, nagagalit sa kanya. Hindi naman lahat tingin ko yan nagbunga ko bakit nag-lockdown ng Senado. Di ba sabi niya ni Pinky, dahil sa 18 Marines, natunugan daw ng otoridad na pagpasok doon ni Robin Padilla ng 18 Marines as visit, maaari daw mag-cause ng trigger na maaari magplano. Natakot lang kayo kasi sinabi ni Rapi, kargador. Ngayon, bakit patawag nila 18 Marine, nalilito sila, baka may dalang baril daw, kesyo baka daw may kakampi sa loob, pumasok sa sibilyan, magkagulo, hindi naman daw mismong Marine ang gagawa ng gulo, pero ang gagawa ng gulo, yung mga kapwa ng kaibigan ng mga Marine, alam mo yung dami nilang haka-haka, na hindi naman pwede mangyari. Pero may mga kapulisan may checkpoint sa gate May makapagdadala ng baril, makikita mo di ba? May checkpoint yung sasakyan niya, di ba yung sasakyan niya, checkpoint? Ito kaya, hindi check to. Alam ba? Sige, 18 Marine pumasok sa Senado. May mga backup sila, marami. Palagay natin, nasa 500 tao backup nila para manggulo sa Senado. Yung manggugulo, hindi ba mag-checkpoint yung may dalang baril? Mali ba lang kung manggulo, suntukan lang. Meron bang ganun? Manggugulo, suntukan lahat? Di ba? Alam nyo, wala sa realidad yung sinasabi nila Pwede mangyari pero, palusot lang nila yon. Dalawa lang yan, kaya mag-lockdown ng Senado. Natakot siya dahil sa trigger ni Rapi. Na itong mga Marine daw, kargador. Biruin mo, hindi daw mga bayani, kargador daw. Hindi mga bayani, pero pagiging Marine. Huwag mo na maalisan ng titulo dati na pagiging Marine man lang. Kahit yan spelled, naglingkod pa rin yan sa bayan. Ayan Di ba, masakit yan, hindi lang mismong sa kanya, maski sa mga kabaro niya, masakit yan. Di ba? Kaya Rapi, yari ka ngayon dito, di ba? Sa mga Marine, ito, painggan po natin itong si Atty. Rowell Agwansot, ang kanyang mga kasama, si Cathy Binag. Kahit na kulong, they are elected and qualified. Ilan ba ang senador na binoto ng tao at nakaupo dyan bago tayo 24. Issue dito? Hindi ba 24? Kung hindi natin isama sa boto si Bato de la Rosa at saka si Jingo Estrada, ibig sabihin, hindi natin bilangin yung bumoto sa kanila. Correct. Parang nawalan sila ng representation yung bumoto ni Bato de la Rosa, yung bumoto kay Jingo Estrada, kasi 22 na lang daw. Kasi bigla nyo na lang silang pinatay. Ganun yun. Buhay na buhay. Nakalagay dapat patay sila di ba? O nag-resign sila. Bakit pinatay nyo ba? Ang ibig sabihin po ng quorum po, hindi kasi based yan sa convenience natin, kasi gusto natin 12 lang, 22 lang. Gusto nila. It is a constitutional requirement. Ayan, klaro-klaro. Kung gusto po ninyo na maging 22 ang mga senador, baguhin po ninyo ang saligang batas. Correct. Habang ang batas nandyan, ang ating constitution nandyan, sundin po natin. Yan, nakalagay po doon, 24. Klaro ang constitution. Klaro na ngayon. Hindi, kagabi nga may bagong pinakita sila
maraming beses na pala nangyari na nag-quorum ng 12. Maraming beses na pala. Hindi lang pala doon kay Direlon sa panahon ni Direlon. May 6 na beses na pala. Ang huli yung 2020 po. Panahon ni Duterte, nag-quorum yata sila ng 12 lang. Pero may rason yun kung bakit. Kasi nasa ibang bansa yata sila. Pero dito kasi, hindi naman nasa ibang bansa si Bato, saka si Jinggoy Hindi naman, dito pa rin Anytime pwede makalaya yun. Diba? Anytime, maliban na lang kung madala sa dahig si Bato, mahuli, ayun talaga, aminado talaga, ang quorum magiging 12 na talaga. Kasi ang majority nun, 12 na kasi wala na si Bato. Nahuli na. Pero hindi naman nahuli. Huwag nyo ipagpilitan ng mali. Handaan nyo. Kung logic lang sa logic, sige. Logic sa logic lang, lamang kayo. Pero sa batas, lamang ang batas ano ba susundin? Yung palagay nyo, yung logic nyo, yung dating mga nangyari na 5 beses pala nag-quorum, hindi lang pala ngayon lang, yung ba paniniwalaan nyo, kukumpara nyo ngayon. Parang ganito Nagkasakit ka. Ha? Ngayon, gumaling ka. Nagkasakit ka dati, gumaling ka. Ngayon, nagkasakit ka. Ikukumpara mo ba yung sakit mo dati sa ngayon? Ay, wala yan. Lagnat lang yan. Uminom ka ng ano. Hindi Baka minsan may infection ka na Iba ngayon, iba dati. Diba? Iba yung nangyari noon. Yung mga pangyayari, hindi ikukumpara pwede ngayon. Kasi itong sitwasyon na yun, nasa ibang bansa yung ibang senador. Eto, wala. Kumpleto. Diba? Maliban na lang kung umalis si Senator Marcoleta, ibang bansa. Diba? Hindi na bumalik. Pwede yun. Diba? Ng role. So, anong ginawa ng Gatchalian, Risa, Tolfo, Black? Yung ginagawa po nila, with all due respect sa kanila, kung may respeto pa tayo naiiwan, may tinatawag tayong parang usurpation of authority. Yun, Yan, under the revised penal code. Yes, usurpation of authority It's a yan. crime. It's a crime. Yes. And second, yung mga ginagawa nila, pwedeng grave abuse of discretion, usurpation, in relation sa certiorari doctrine ng ating ng mga sa Supreme Court. And second, yung tinatawag na usurpation of authority. Bakit usurpation? Hindi naman sila properly elected under the Constitution. Sila Bakit? lang ang nagsasabi na yung mga ginawa nila ay presumed na legal. There is the presumption of regularity will not prevail over A the clear requirement. constitutional provision. Yan. Oh, So palagi lang sinasite presumption of regularity. Ang Oo. presumption of regularity, pag hindi klaro. that is the jurisprudence na nakalagay po sa ating Supreme Court, but it will not prevail over the constitutional requirement. Oh, Correct. Ang constitutional requirement, 24 ang ating senador, dapat bumoto sila by majority vote of all its members. Oh. Hindi majority of those present, but majority of all its members to elect an officers and also to yung tinatawag na pag yung mga committee membership. Iba kasi pag majority of those present pag sa mga mag-approve na mga resolution, mga bills, iba yun. Pero pag election, kailangan all its members. Siyempre naman. Hindi. Bakit naman yung senador namin, hindi nyo isasali dyan sa bilang nyo? Oh. Yeah. So majority of all pag election, yung majority of those present, pag nag-approve lang ng mga simple resolutions. So ito pa dagdag ko dyan, Attorney Marta. Kaya ngayon, may problema kayo dyan. Ginasweldohan nyo yung mga in-appoint ni Gatchalian na secretary, sergeant at arms, at saka sarili nyo. Baka may ibang sweldo yung mga pro tempore dyan o mga allowance. Sinasweldohan nyo sarili nyo. Pero, pag yan ay after this controversy is resolved, void, ang Commission on Audit ay dapat mag-disallow niyan. At sa disallowance niyan, maraming Supreme Court decisions, no? Based on, of course, appointive officers ng mga agencies, kung sino po ang nag-appoint, no? Kunyari, mayor, o in this case, Senator Gatchalian, siya po pirma ng appointment. Kung ma-void po yan, appointment na yan later, i-disallow ng COA, i-refund po ni Senator Gatchalian ang Senado. Kasi kung ako naman dun sa bagong Secretary at Arms, ba't naman ako mag-refund niya na Senator? Kayo naman nag-appoint sa akin. Di ba? Kaya sa disallowance na COA, and I think after a while, I'm going to write the Commission on Audit, no? Correct. Pag na-void yung pag-appoint sa kanila. Ito Sige, ganito na lang. Naalala niyo yung dating simula? Ito kasi pinagtatalo lang dito nila Agwanson yung sino kung sino yung may karapatan mag-appoint .
O, sige, ganito na lang. Parang hindi nakakalito. Naalala niyo yung dating Blue Ribbon si Seton Marcoleta kauna-unahan, nakarang taon? Naalala niyo? Di ba inagaw sa kanyang posisyon, ilan ang kailangan nila para maagaw ang posisyon? Kayo sumagot, ilan ang kailangan nila? Di ba meron silang 14 yata 13? Lagpas. Pero may 13 silang sigurado. Naging 14 lang ata yun kasi may mga sumama talaga sa kanila. Di ba si Seton Marcoleta naghihiring pa ng Blue Ribbon hindi na pala siya Blue Ribbon, napalitan na pala. Nagkudita na pala nangyari. Di ba umalis pa si Risa noon dahan-dahan kasi para for kudita. Di ba? Tama? 13 yon, hindi 12 yon. Okay, ganito. Ha? Bakit nyo ginawan 13 yon kung pwede naman pala mag-quorum ng 12? Bakit di nyo ginawa noon yon dito? Di ho ba? Di, totoo lang. Ba't di nyo ginawa yon? Bakit kailangan nyo gawin ngayon yon? Eh sana yun nilang ginawa yun noon, hindi na kayo magbilang ng 13, 12 lang okay na, napalitan na si Seton Marcoleta, hindi, bumuo pa kayo ng 13 Kasi alam nyo, 13 talaga dapat. Di ho ba? Tama? Senator Gatchalian ay personal na liability na yan ni Senator Gatchalian. I-refund nila. Yan. O, Refund nila yan. Senado. Okay? So, Very clear po, Mama. so, Explain ano po pa, natin yung suspension. Sa Supreme Court decision po ito, ha? Nakalagay po doon. Suspension does not amount to removal. It does not create a vacancy. It merely prevents the official from exercising the function of office during the period of suspension. Yun. So, ibig sabihin, yung suspended councilor remains an elected and qualified member and must still be included in determining the required quorum. Yan. Oh. It applies to the Oh. case of Senator So, Estrada. so ito Correct. applies to kay Senator Estrada. Ito nga, suspended na nga itong konsyel eh. Si Senator Estrada hindi pa ka-suspended. Teka muna, nung na-jail ba si Senator Leila de Lima, hindi ba niya nila kinount siya for the quorum? They counted. They yes, even tama. asked na pwede bang magpasa ng resolusyon na maka-vote siya from her jail. Yes. Diba? Oo, tama. Tapos nung si Senator Marcoleta nag-motion na para kay maka-vote na yung mga iba na wala dyan, ay nag-object naman sila ngayon. Di ba? Tama yan. Hirap kasi itong yung kung sila okay lang, kung yung iba ay hindi okay. Di ba Kung sila ginamit ang niya? walk-out ay protesta. Ginamit din ng Supreme Court sa 1949 yung word na compel. Oo. They can be Pilitin. compelled. Oo. Oo, tama, Pilitin tama. or kusang loob. Oo. In other words, si Jinggoy naman can be compelled. Yes. Di ba? Yes, yes, yes. Not that he will, no? Oo. Hindi natin sinasabing he will go and attend. But he can be compelled. For Yeah. example, the Senate Secretary can file a motion or request doon sa judge, di ba? Sa Sandigan Bayan. And he can be compelled, di ba? So in Correct. other words, he's counted for the purpose of quorum Yes, because tama. he can be compelled. Di ba? Yan. Kahit Wala- na oo. kulong si Jinggoy Estrada, it doesn't mean na vacant ang posisyon Yes. ni Jinggoy Estrada. Oo. Siya pa rin ang senador, buhay na buhay pa rin siya. Saka binoto yan namin eh. Tama. Binoto namin yan eh. Senador Correct. namin yan. Ba't Elected hindi lang ba? and qualified. At saka no court of law na pwedeng maginto sa kanya kung gusto niyang bumoto. Tama yan. Yun, isa So, pa yan. eto na ngayon. Punta na tayo sa Blue Ribbon. Blue Ribbon. Isipin mo, Dalawang Blue Ribbon rin eh. Isipin mo si Madriaga nakakulong. O sige, palagay natin totoo sinasabi ni Madriaga. Hindi dito pinag-uusapan kung si Sara o ma-impeach o hindi. Hindi dito pinag-uusapan kung totoo sinasabi ni Madriaga o hindi. Pero si Madriaga nakakulong, convicted sa kasong ganyan. Hindi naman senador, ha? Ordinaryong tao lang. May naka-attend sa hearing, nakapag-oath. Eto, senador ng Pilipinas, halal ng bayan, maraming bumoto, milyong Pilipino, sinasahod na natin. Hindi mo walang karapatan bumoto sa video teleconference. Bakit? Eh di may masama kang balak talaga. Tapos ang babaw ng katwiran ni Erwin. Bakit anya papayagan mag-video teleconference si Bato? Eh ano yan, pasarap-sarap, samantala yung iba nagmagsasaka, nagpipintura sa labas, naiinitan. Miro mo ikukumpara niya yung mga yon. Ang babaw ng dahilan eh. Okay, sana kung ang dahilan, hindi po pwedeng mag-video teleconference kasi may mga mas mabigat-bigat na dahilan eh. Yung mabigat tipong, hindi po pwede kasi labag sa yan, dapat tayo lahat ganito. Pwede, hindi eh. Ang dahilan nila, bababa digid ng Senado, pa-video teleconference, pero yung kriminal nasa kulungan, pinayagan ng HOR. Eh parehas kayo nasa anong branch ba yan?
nasa, ano judiciary Di ba? Judiciary ba yon? Correct nyo nga ako, nakalimutan ko naman. Blue and red. Diba sa Senate, kay Senate Legislative pala. Parehas kina sa legislative President Alan Peter Cayetano, Mm. ang chair ng Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano. Siya talaga si Pia Cayetano talaga. Siya ang di ba? Bumuo kayo ng 13. Sabi si Joel Villanueva daw ata, babaliktad bahala ka na, Joel. Di ba? Yung mga raming tao na nagsakripisyo, hindi natakot. Mga marin, hindi natakot. Ikaw natakot ka, lilipat ka. Bakit? Anong meron? May nakita ka mali sa kabila? Di ba? Ganun lang yun May nakita ka mali. Kahit may nakita kang mali alam mo mas mali yung kabilang lilipatan mo Na hindi siya nag-iimbestiga, lilipat ka para lang maabsuelto. Hindi ko alam kung totoo yun Kung totoo man yun, pero etong salita na to para sa'yo. Di ba? Si Cheese, alam mo naman, tatlo na na-absuelto kagad sa kanya. Biruin mo. Lumipat na, tatlo na absuelto. Ang galing, ang bilis, no? Pero gumawa sila ng subcommittee focus lang sa flood control na investigation ng Blue Ribbon. Ang chair ng subcommittee na yon ay si Senator Marcoleta. Ngayon, unsa ni? Yung kabila. Tulfo? Tulfo. Si Tulfo, ganda pala ng English si Tulfo, no? Parang, ladies and gentlemen. Eh, ako din no? Bakit kaya ako nag-Harvard pa nga? Bisaya, naman ako na ako accent. Si Tulfo, ang galing-galing ng accent. Sabi ni Tulfo, bogos yan si Senator Marcoleta, kukwelyuhan ko yan. Kasi ako ang Blue Ribbon Committee na tunay. Yan. Mother, nakakalimutan nila, no? Doon sa majority, tunay na majority, is ilan ang abogado doon? Apat. Kaya ho ganyan katapang sila. Tandaan nyo, abogado po si Senator Rodante Marcoleta, abogado po si Senator Pia Cayetano, abogado po si Senator Alan Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, sino pa isa? Tatlo lang. Apat. Pangapat yung law graduate si Jinggoy. Law graduate si Jinggoy. Sino pa ba? Apat ba? Tatlo. 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 Sa kabila, si Kiko. Yes. Kaya matapang ho yung mga yan kasi alam nila at nag-practice ho ng Lawyer. Oo naman. Ganoon naman talaga Pag hindi ka lawyer, mahirap lokohin ang sarili, magre-review ka para sa lawyer. Magre-review ka kasi kailangan mo sa pagkakataong iyon. Tama, hindi ka lawyer Kaya mo ni-review mo lang. Yun ang ginagawa ng ibang senador na hindi lawyer. Pero pag lawyer ka, may kailangan ka man o hindi, babasahin mo yung libro para pag nagkataon, matanong ka, parang ganito. Ikaw hindi ka IT. Pero marunong ka mag-ayos ng computer, tama? By experience. Pero kung IT ka, graduate ka, titulado ka, nakapasa ka sa mga exam ng IT. Tapos, may shop ka. Siyempre, hanapan ka ng titulo doon, license Kung talagang license ka ba, baka hanapan ka ng mga customer, ito, pakita mo, lisensya. Kung wala man license siya, pero, pasado ka ng mga NC2, pasado ka ng mga, maraming pasado sa sa IT. Ikaw, magre-review ka ba, na pag yung computer, hinatid sa'yo, kailangan mo mag-review, araw-araw, aral ka, paano mag-ayos ng computer. Kasi pag nagpaayos sa'yo yung computer, mabigat, di mo paayos, yari ka. Kawawa computer shop, kawawa shop mo. Sir, kaya nyo ba ayusin to? Ay, hindi ko kaya ayusin yan hindi ka IT. Lalo pag minimal lang yung sira, kailangan mo kasi mag-review. Ganon din sa abogado. Pag abogado ka, obligado kang magbasa ng batas. Hindi dahil sa kailangan lang. Sila Erwin, hindi naman abogado, nagbabasa na sila ng batas kung kinakailangan lang. Para doon lang sa sitwasyon na yon. Kaya pag tinanong mo sa iba, wala na silang alam. Kaya nga sabi, walang legal background. Tama si Senator Marcoleta. Gets nyo? Tama. Diba? Mahirap sa kalabanin si Marcoleta, tumanda na sa practice Parang yung tingnan mo, huwag naman siya, i-consume yung tatay ko dyan. He's holding his peace, He's a prayerful man, he's holding his peace, tapos kukwelyuhan nyo. Pupunta ako dyan, so kinwelyuhan mo, Anong basis ni Tulfo na sabihin na bogo siya si Marcoleta? Yes. Anong legal basis ni... Anong legal basis niya? Na siya mismo, inaamin ni Senator Tulfo na ang presidente ng Senado ay si Alan Peter pa rin. Tama. Ano ba talaga, So, kuya? let's go back to basic. Oh. Let's go back to basic. Sige, Section 2,
Rule 2. Yes. The officers of the Senate shall be elected by the Mm. majority vote of all its members. Ang tanong, si Senate President, yung si Tulfo, Blue Ribbon Committee, nakuha ba niya ang 13 votes? Nakuha ba niya? No. Yun lang, kung hindi, ibig sabihin, si Pia Cayetano pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman at saka si Dante Marcoleta, siya pa rin yung Subcommittee Chairman of the Blue Ribbon Committee. Mother, may tinatanong ka kanina. Sabi mo, may nag-preside ba? No. I think- graduate pala si Amy Marcos. Yes. Oh, I mean, Ayan. UP yan ha. oh. Mother, balik ako. Kanina we were talking kasi sabi niya, may nag-preside ba nung time na nag-o-oath sila or something? Hindi yung nag-election sila ba? Oo. Alam ko si Gatsalin ang Sino nagpreside. nag-preside? Eh, hindi nga Ha? siya pro tempore eh. O yan Hindi nga eh. rin siya majority leader. Senador lang siya. Senador Yes, lang siya. kasi okay, nasa rules din ng Senate, sa rule number 3, ang Senate President Oh. ang tigsisilbing Chief Executive o pinaka-boss ng Senado. Ang mga pangunahing trabaho niya ay mag-preside Preside. o manguna sa mga araw-araw na sesyon. Pumirma sa mga batas, resolusyon, mga legal na order tulad ng subpoena o warrant of arrest na inilalabas ng Senado. Magpanatili ng kaayusan pag may nagkakagulo. So wala ko kayong presiding officer. So, ibig Kasi sabihin, wala to po. preside, the one preside, the Senate President. Wala, Yes. hindi naman sinabi Oo. na AFA is absent. Yes. Wala. At Oo. saka nung time na yun na nag-elect sila ng mga sarili niya doon, nandun naman sa building si Alan Peter. Oh, nandun. Nasa rule number 4 din po yan, Mother. Oo, Hindi nakalagay. pwedeng magtigil ang paggawa ng batas dahil lang walang leader. Oo. May malinaw na line of succession o pasahan ng trabaho para lagi may magpatakbo ng Senado, which is Dinidelay daw nila Cayetano yung impeachment ni Sara. So, sino ba nang didelay? Sila eh. kung may absent, may sakit, nag-resign, natanggal o namatay ang Senate President, May ang pro President tempore. pro tempore. Oo, si Who Sir is Lauren Legarda? Yes, Oh. exactly. Meron ba tayo dyan? May andikit ba tayo ni Senator Lauren dyan? Si Lauren Legarda, siya yung Senate Pro Tempore. Hindi si, kasi nagsabi nila, iba daw yung Pro Tempore. Yeah. Di ba nag-attend si Senator Lauren ng Blue Ribbon? Sabi niya, Mr. Chair, nakikita niyo naman ako, no? Hindi Hindi naman ako ako AI. And the bottom line, Mother, wala silang quorum. Oo. Void black. So, usurpation yung ginagawa nila. Yes. Walang authority to conduct a hearing. Abuse. So, pag-abuso pa sa authority discretion po nila. Mm. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa nila, void ab initio. Yes, Oo. correct. Kaya ngayon, dalawa. Isa lang ang Senate President. Di ba? Tanggap nila yan eh. Tama. Pero acting President naman, si Gatchalian. Mm. Sabi nga ng isang komentarista ba, Mm. ay pwede palang mag-acting jowa. Temporary. Acting May jowa. acting pala. Eh di pwede palang mag-acting jowa. Oo. Ganon, no? So, Senate President, Ipipilit nila yung malabong katwiran na magkokorum ng 12. Bumabatay sila dun sa mga nakaraan nagkorum ng 12. Hindi sa konstitusyon natin. Yan na mahirap, mga kasayika, mga kamunting kalaman. Mahirap yan. 'Di ba? Ang masama pa niyan, pinanigan. Parang ganito eh, di ba? Sabi ko may kwentong ganito eh. May sabungan. Nagdala ng manok yung isa. Yung isa nagdala ng pato. Ang mahirap, nagdala ng pato, okay lang. Nagdala siya ng pato. Ang mahirap, may pumusta sa pato. Di ba? Ganun yun eh. Dito sa sitwasyong ito, alam nang mali yung ginawa ng Quorum 12, naniwala pa yung Malacanang. Bumanig pa. Di ba? Bakit? Kasi pabor sila sa mangyayari. acting President. Yan. Ganun yan. Pro tempore Legarda, ang acting President nila ay pro tempore din nila. Si Oo, Gatchalian si is Gatchalian. wearing two hats. Yan. Ganun yan. Correct. So, I think Senator Gatchalian is in a serious fix here because he has to answer for this in future, you know. Yes. You know, Senator, this is not going to pass. Yeah. Kasi ang You basis are nila, going to be accountable for your actions now, huh? And And everything is recorded. Oh, and Yun ang- everything is already of record. si palagi lang basis, 22 lang daw ang senador ngayon. So, Yung palagi lang sinasabi, 22 lang, that's why 12 is the new quorum right now. Pero ngayon, Ah. parang willing na siya mag-meet with statesmanship ni Senate President Cayetano na is willing to meet with Senator Gatchalian. Kasi nga, ang problema, sino ang pipirma ng mga sweldo? Ganun yan. Ha? Oo. Ganyan.
Sabi naman ni SP Cayetano, willing naman ako na mag-post, dalawa kami magpirmahan. Oo. Oh, para doon sa sahod lang, doon sa salary ng mga empleyado. Ang daming staff ng Senado, tandaan nyo. Baka 1,000 yan mahigit. Kasama mga gwardiya kata, kasama OOSA. Para lang hindi maabala yung mga sweldo at kung ano-ano. Alam nyo, mahirap naman po yan na yung mga medical dyan ng mga empleyado. Sweldo. Yan. Sweldo, medical, rata. Yung hindi mga maibigay. yung mga utilities diyan baka maputulan sila ng kuryente. Alam mo, Toilet paper. Sakay dyan ng toilet paper. dito mo makikita, Mother, kung sino talaga yung leader or talagang nararapat Na umupo mabait, dyan no? sa Senado. No, No, bayad na, na may po. Oh, sila, agawin lang yung liderato. Si Cayetano, kanya yung liderato, gumagawa siya ng paraan. Kagaya ng pagdalawang pirma kailangan muna bilang SP para makasahod lang yung mga empleyado. Gumagawa si Cayetano, habang si Cayetano na SP, gumagawa siya ng paraan. Sila hindi gumagawa ng paraan. Ang ginagawa nila, inaagaw nila yung posisyon, tapos bahala na kung ano mangyari. kasi magtataka ka rin, bakit? Okay, maraming salamat na dito lang po. Wala na patapos na po yan. No? Dito natin napatunayan natin na talagang sila, may pagtatakpan talaga sila. Hindi nila gagawin to na napakababa ng dahilan nila kung wala silang pitatakpan na mabigat na dahilan. No? At dito, kayo na humusga, kay Rapi, na talagang dami na galit din talaga sa ginawa niya. No? Maraming salamat. Isang makabulong talakayan naman ang aking ibiyagi sa inyo, punong-puno ng karunungan, at isang talakayan na komentaryo, maraming karunungan at kaalaman ng inyong nalaman. Paalam po sa inyong lahat.